ulam? Parang gusto ko ng dinakdakan. Wow. Pero hindi pork. Oh, ano? Chicken. Wow. At dahil wala nga akong maisip na lutuing ulam ngayon, kaya tinanong ko na si Ate Kat nyo kung ano yung gusto niyang ulamin. Syempre mga ate, tinatanong ko nga rin sila kung ano yung gusto nilang ulam. Para hindi lang ako yung masarap ang kain, pati rin sila. Tinanong ko nga din si tatay kung gusto nga rin niya itong dinakdakan. Kahit ano naman daw ay okay lang. Pero kung minsan mga ate, hindi ko na rin sila tinatanong. Imbis na mapapadali yung niluluto ko, nagiging mahirap pa. Tulad nito, nag-boneless pa ako ng manok. Syempre mga ate ko, Emil lang yon. Basta gusto nila at masasarapan sila ay walang problema. Bali 3 hita ng manok nga pala yung binoneless natin. At nung okay naman ay tinitimplan ko na nga ito ng mga pampalasa. Kalamansi, liquid seasoning, pamintang duwog-duwog, at yung dilaw na pampalasa. Hindi ko na nga binanggit yung kasi baka gayahin mo pa. Walang ganon! Option na lang naman kasi iyon. Binabad ko nga lang sandali itong chicken natin mga ate pagkatapos ay inihaw ko na. Yes po, tama kayo, iihawin natin ito. At dahil napansin ko na initan na sila kaya yan in-electric panan ko na. Social yarn! Nang okay na nga itong kabilang side kaya yan binaligtad ko na. Kita nyo naman ang ganda ng pagkakaluto natin dito sa chicken. Kung titingnan nyo nga parang hindi siya inihaw, parang pinirito. Ganitong luto nga yung saktong-sakto para hindi mapait. At habang niluluto ko nga ito, hindi ko mapigilang amuyin dahil ang bango talaga. At nung maluto na nga ito mga ate ko, agad ko na nga rin hahanguin. Baka kasi mamaya maamoy mo manghingi ka pa. Walang ganon! At tingnan nyo naman, itsura pa lang ay talaga namang nakakatakam na. At dahil mainit pa nga ito mga ate ko, pinagpahinga ko muna dyan dahil maghihiwa naman tayo dito ng mga gagamitin pa natin. Tulad nga nitong sibuyas. Pero kung wala kayong sibuyas, pwede naman kayong gumamit ng onion. Nang matapos ko nga itong hiwain, pinaghiwa-hiwalay ko na rin tulad nyo ng ex mo. Huy, ate Ayin, ang sakit naman no? Gagamit nga rin pala tayo dito ng luya. Nilit-lit ko nga lang yung hiwa nito para hindi mapansin ni Ate Kat nyo at makain niya. Nagayat na rin ako dito ng 2 siling pula. Meron din tayo ditong 3 pirasong siling panigang. At dahil tapos ko na silang hiwain, etong manok naman yung iihawin natin. Hala, bakit ba iihawin, hihiwain? Diyos ko, nagkakamali-mali na ako sa pagbo-voice over ko. Paano ba naman natatakam na nga ako dito sa manok na inihaw? At dahil leg quarter nga yung ginamit natin dito, kaya yan juicy. Iniwa ko nga lang ito ng maliliit pagkatapos inilagay ko na dito sa isang lagayan. Gagamit nga din pala tayo dito ng liver spread. Naglalagay din tayong liquid seasoning, oyster sauce, at yung sarsa na paborito mo. Naglagay na rin ako ng kalamansi at mayonnaise. At syempre, hindi makakalimutan ang paborito kong pamintang duwog-duwog. Ihalo na rin natin dito yung mga ginayat nating luya, sibuyas at sile. Hindi ko nga nilahat para mamaya meron pa tayong pantoppings. At dito nga hindi ko pa nga inilagay dyan yung siling labuyo para hindi maging maanghang itong dinakdakan natin. Bawal kasi kay tatay yung sobrang anghang. Hinalo ko nga lang itong mabuti hanggang sa maging ganyan na yung itsura. At ngayon yung mga natira nating mga sibuyas ay itatoppings na natin dito sa ibabaw niya. At ewan ko na lang kung hindi ka pagutumin kapag nakita mo to this oras ng gabi. Ito na nga ang ating chicken dinakdakan. Na itsura pa lang ay nakakatakam na talaga. Pwedeng pwede itong pangulam at pampulutan. So paano mga ate, tara kain na tayo. At unang kagat first bite. Ang sarap. Puwera biro mga ate ko, ang sarap ng pagkakagawa natin dito. At dahil nakalamang na naman ang ate Ayan yung kaya yung tinawag ko na nga sila. Itong si Ate Kat nyo nga, excited na nga matikman to. Sobrang na-enjoy na naman nga namin dito yung pagkain. Kaya ayun, craving certified na naman yung mag-ate. At ayun lang, bye-bye!